Mga basurang plastic kapalit ay isda. Ito po ang bagong proyekto ng isa sa mga barangay dito ho sa lungsod ng Quezon. Hinango nila ito mula sa Trash to Cashback na programa po yan ng lokal na pamahalaan. Sino ang mga beneficiary ng proyektong ito? Narito at inyo pong panoorin. Sandobags, plastic straw, at kung ano-ano pang uri ng plastic. Bawal yan sa Quezon City. Kaya't noong 2019, ipinasa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang 2 ordinansa para mabawasan ang paggamit ng mga plastic sa lungsod. Tinawag itong Plastic Bag Ban Ordinance. Hinikayat din na nasabing ordinansa ang mga mamimili na gumamit ng eco bags. Habang ang Single-Use Plastics or Disposable Materials Ban Ordinance naman, pinagbabawalan ang mga restaurant at hotels sa Quezon City na gumamit o mamahagi ng mga single-use plastics tulad ng mga kutsara, tinidor, straw at iba pa. Meron din silang programa na Trash to Cashback kung saan ang inyong mga basura tulad ng papel, plastic at metal ay pinapalitan ng mga environmental points. Ang mga environmental points na ito ay maaaring magamit pambayad ng bills tulad ng kuryente, tubig at internet. Pwede rin itong ipambili ng mga groceries at iba pang produkto sa Trash to Cashback Mart. Sa kabila nito, may isang barangay sa lungsod Quezon. Nakakaiba naman ang gimmick para makiisa sa pagresponde sa ating kalikasan. Dahil ang mga basurang plastic, pinapalitan ng isda. Ayon sa mga kagawad na nagpasimula na nasabing programa, isang pangyari ang nag-udyok sa kanila para gawin ang proyektong ito. Kasi yung plastic to fish program namin, actually nagsimula siya kasi meron kaming episode dito sa barangay namin na nasira yung truck. Garbage truck. Garbage truck. I think 3 days yan na hindi sila nakuha yung mga basura dito. So ngayon, ang thinking namin is ano ba yung long-term plan namin dito or paano ba namin matutulungan yung constituent namin sa sitwasyon na pinagdadaanan namin. So ngayon, we came up dun sa idea na mag-ano na lang tayo, mag-plastic to fish program tayo. Nag-search kami kung ano ba yung programa yung meron dun sa Quezon City Hall. Then nalaman namin na merong trash to cash program si Mayor. Kaya nga lang, yung trash to cash program niya, convertible to points. So sa amin, naisip namin, paano namin i-materialize yung project namin na plastic to cash program na tatangkilikin siya ng tao. So naisip namin, pagkain, isda na lang. Para at least, meron silang makakain every Sunday. Sa family namin, meron po kami mga junk shop. So, before pa, mahilig talaga ako magpulot ng mga plastic, mag-collect ng mga ganyan, sinisegregate. Kaya, nag-i-enjoy kami kung anong ginagawa namin. Humanap din sila ng supplier ng isda na pwede nilang bilhan sa mas mababang presyo. May kaibigan ako na supplier dito sa Pilipinas ng isda na direct talaga sa kanya. So, malaki talaga yung difference ng presyo. So, doon ko sa kanya kinukuha yung isda ngayon. And then, syempre, hindi naman, syempre, libre rin yun. Hindi masusustain lahat. Oo, hindi siya masusustain lahat. Kasi So, weekly namin to. every Sunday kasi natin siya ginagawa eh. So ngayon, sabi namin, kailangan natin manghingi ng suporta sa LGU. So we try, una, na i-inform yung si Mayor Joy, si Vice Mayor, tsaka si Councilor Egayap. Hindi naman kami nabigo. Tinulungan nila kami na 100% sa suporta. At least sa kanila nanggagaling yun. Pinang-purchase din namin ng isda. At sa mga susunod na mga linggo, asahan din na hindi na lamang isda ang kanilang ipapalit sa mga plastic na basura. Gusto kasi talaga namin pagkain ang ibibigay sa kanila. Pwede naman other program din naman, for example, feeding program. Kaya lang hindi namin ginagawa yung feeding program kasi in-identify kasi muna namin kung sino yung target namin na constituents yung gusto namin matulungan dito. Kung feeding program, mga bata yan. Wala naman problema dyan. So since ang gusto namin yung medyo adult na, yung malalaki na sila, teenager na, we want them also to educate, to help the environment na yung mga plastic na meron dito, dadamputin nila. At least may effort sila na ginagawa na ako yung nakikita nga namin. Nag-uunahan na sila magdampot ng ng mga plastic na mag-collect. Ako yung nakikita rin namin every Sunday, just in case na may kulang yung kasamahan nila na 1 kilo. So ginagawa ng iba, since sobra yun sa kanila, dinidonate nila dun sa kanila, nagtutulungan sila.
Ipinaliwanag din nila sa amin kung paano ba tumatakbo ang kanilang programa. May nag-educate na din sa kanila regarding kung paano nila isi-segregate yung mga plastic and yung mga scrap na meron sila. Yung PET bottle, hindi siya basta ibibigay mo ng PET bottle. Tatanggalin yung takip, tatanggalin yung plastic, segregate. Lahat naman sila kasama sa kilo, pero nakasegregate po siya. Tapos, ang ginagawa namin, so syempre sila, kailangan nilang mag-ready ng 1 kilo na plastic. Any kind of plastic yan. Basta ipunin nila, linisin nila, isegregate nila, and then pagdating ng Sunday, ang gagawin lang nila, pupunta sila dito sa barangay mismo. Tapos, first come, first serve yung instruction namin sa kanila until supply last. Kaya yung iba, sobrang aga talaga pupunta. Ang call time namin is 9 o'clock. Yung iba nandito na ng 7, 8. Excited sila kasi alam nila na yung inipon nila, gusto na nila, ipapapalit na nila. At yung papapalit nila, ayun naman yung gagamitin ng pagkain nila. Actually, maganda yung nangyari din na first come, first serve basis. Ang ginagawa kasi namin, meron nagpiprint kami ng coupon. May number na yon. So kung sino yung unang pumunta doon, binibigyan na namin ng coupon with number. So kapag magre-release na kami, by number din ang tawag namin. So wala nangyayari talaga na nagsisingitan. So lahat lang sila nakaupo doon sa labas, may waiting area kami. Tapos doon namin tatawagin number and that's the time kikiluhin yung plastic, kapalit na yung isda. Inabutan namin si Elmer sa kanilang pwesto na nag-aayos ng mga basurang plastic na dadalhin niya sa barangay. Bali, isang linggo lang, pinag-iipon ng misis ko. 2 kami. Pagka ako naman nakakakuha ko dyan sa kalye, kinukuha ko. Siya, pag sa benta niya sa yung mantika, yun na iniipon niya. Kaya marami kaming naiipon. Minsan kasi yung asawa ko ako, kumukuha lang ako sa kalye. Ako talaga, mamumulot. Siya na yung nagdadala dun pag bawas sa sa baha, di ba? Yun nga yung rin natin. Kaya kami porsigo din naman, sayang may kapalit to. Minsan 5 kilo, 4 na kilo, ganun. Kailangan magdalawa kayo, hatiin yung ganun po. Kaya sa mama po ako. Mga nasa 3 rin po ito, 3. Kasi ito pa lang, mabigat-bigat na to Sina Susan at Pasita naman, maaga pa lamang ay pumila na, bit-bit ang mga naipon nilang plastic. Since nung nag-umpisa, tig 1 kilo, bawat may mga stock na ako. Kasi iniipon ko talaga yun. Tapos pinapalit ko sa junk shop pag Dati, ngayon, meron na nagkaroon na kami dito sa barangay. Ang ginagawa ko ngayon, tig 1 kilo palit. At least maganda kasi hindi mo naintindihin yung ulam mo sa linggo. Malaking bagay. Mababawasan na yung mga basura, yung mga kalat dito sa mga namin. Bangketa, wala ka na makikita. Lahat ng tao, yung mga basurang nagkalat, napupulot na di tulad noon na nakakalat lang, di ba? Saka malaking bagay pa yung linggo, imbis na yung pambili ng isda ngayon, pangbaon na lang ng mga anak bukas ng Lunes. Mahal ng isda ngayon sa palengke, imbis na yung isda, pambili na lang ng bigas, o di may isda na, may bigas pa. Bakit ba natin kailangan gawin yung mga pagsisegregate na yan, Para sa information lang po ng lahat, Dito po sa Quezon City, meron tayong populasyon na umaabot sa 3 milyon mahigit. Dumarating din kada linggo ang mga tauhan ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department upang ituro sa mga residente ng Barangay Santo Niño ang kahalagahan ng pagsesegregate ng basura. Isa sa sumusuporta sa Plastic to Fish program ay sa District 4 Councilor Ega Yap. Anya malaking tulong ang mga ganitong proyekto para mabawasan ang mga matinding pagbaha sa lungsod. Kami ni Mayor Joy Belmonte and Vice Mayor Gian Soto, tumulong kami sa kanila, nag-donate kami ng pera para masimulan nila yung programa. Yung programang Plastic to Fish. Dadalhin nila sa city. Yung mga plastic na makukuha, i-convert nila ng trash to cash program. Ngayon, ang dito, maliit lang na yung nakukuha sa city. Siyempre, yung basura, maliit lang. Pero ang point natin dito, ang maganda dito, yung mga taga Barangay Santo Niño, masaya sila. Kasi yung basura nila, napapakinabangan pa nila, nagiging isda. At syempre, all-out support din ng kapitan ng Barangay Santo Niño sa programang ito. Every time na may baha dito sa barangay namin, kasi merong mga kalye na binabaha, yung mga mabababang kalye. Kapag nagtapos ng baha, nagdeklag kami.
Ang usually nakukuha namin, puro mga plastic bottles. Plastic. So napakaganda nito, at least natututo yung mga residente namin na ilagay sa ayos yung mga plastic. At ang kagandahan nun, bukod sa malinis na yung barangay namin, nakakapagbigay pa ng pagkain para sa mga residente ng Barangay Santo Niño. Dati pag ikot ko, makakakita ka ng mga plastic bottles sa kalye. Ngayon wala na. Kaya malaki na bawas sa volume ng mga plastic bottles dito sa Barangay Santo Niño. Ang mga residente ng barangay masayang-masaya sa isdang kapalit ng kanilang mga basurang plastic. Thank you. Salamat po. Napakahalaga na pangalagaan natin ang ating kalikasan. Kaya't ang proyektong makakabawas ng basura sa ating kapaligiran ay dapat nating suportahan. Dahil lahat tayo ay makikinabang sa isang komunidad na malinis at walang basura. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.